10 mga misteryosong lawa sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang lawa ay tumutukoy sa isang malawak na anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng sariwang tubig bilang inumin. Maraming mga lawa na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit mayroong 10 mga misteryosong lawa na makikita dito sa mundo. Ang ilan sa mga ito ay nakakatakot at hindi pangkaraniwan. Pero ano nga ba ang mga katangian nito kung bakit ito itinuturing na misteryoso? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mysterious lake dito sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Lake Baikal. Ang Lake Baikal ay matatagpuan sa Siberia, Russia. Ito ay kilala bilang pinakamalalim at pinakamatandang lawa sa mundo. May lalim itong 1,642 meters at tinatayang 25 million years na. Ito rin ang pinakamalaking lawa na may pinakamaraming freshwater, na mayroong humigit kumulang 20% freshwater sa mundo. Maliban dito, ang tubig sa Lake Baikal ay napakalinis at malinaw. Sa ilang bahagi nito ay makikita ang ilalim ng lawa hanggang sa lalim na 40 meters. Ang kalinisan ng tubig ay dahil sa mga microorganisms na naninirahan dito, tulad ng Episcura baicalensis na tumutulong sa paglilinis ng tubig. Maraming uri ng mga halaman at hayop ang matatagpuan sa Lake Baikal. Mayroon itong humigit kumulang 1,700 species at karamihan sa mga ito ay tanging dito lamang matatagpuan. Ang isang halimbawa nito ay ang Baikal seal o nerpa na tanging sa freshwater lamang naninirahan. Gayon din, malaki rin ang papel ng Lake Baikal sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa lugar. Ang mga katutubong Buryat at Evenk ay matagal nang umaasa sa lawa para sa kanilang pagkain, transportation at espiritual na pamumuhay. Noong panahon ng Russo Empire, naging mahalagang ruta ito ng transportation at pakikipagpalitan ng mga produkto. At hanggang ngayon ay itinuturing pa rin ito bilang isang mahalagang daanan para sa Trans-Siberian Railway na isa sa pinakamahabang riles sa buong mundo. Sa kabilang dako, noong 1996, idineklara bilang UNESCO World Heritage Site ang Lake Baikal dahil sa kahalagahan nito sa ecology, kultura at kasaysayan. Pero sa kabila ng kagandahan nito ay nahaharap ang lawa sa iba't ibang problema tulad ng pollution mula sa industriya, pagmimina at turismo, at pati na rin sa epekto ng climate change na nagdudulot ng pag-init ng tubig at pagbabago sa ecosystem nito. Patuloy naman ang mga pagsisikap upang mapangalagaan ang Lake Baikal. Kasama na rito ang pagmomonitor sa quality ng tubig at pag-regulate ng mga industrial activities at turismo. Number 2, Loch Ness. Ang Loch Ness ay isang malaking lawa sa Scottish Highlands sa northern part ng Scotland. Kilala ito sa buong mundo dahil sa kwento tungkol sa Nessie o ang Loch Ness Monster. Ang lawa na ito ay may haba na 37 kilometers at ang pinakamalalim na bahagi nito ay umaabot ng 230 meters. Ito ang isa sa pinakamalalim na lawa sa United Kingdom. Samantala, ang Loch Ness ay bahagi ng Great Glen, isang malaking bitak sa lupa na mula Inverness sa north hanggang Fort William sa south. Ang lawa ay konektado din sa River Ness na dumadaloy mula sa hilaga ng Loch Ness patungong Inverness at patuloy hanggang North Sea. Ang tubig sa Loch Ness ay malinaw ngunit madilim dahil sa mga particles of peat mula sa kalapit na burol. Sa kabilang banda noong sinaunang panahon, ang Loch Ness ay mahalaga para sa mga tribo at komunidad ng Scotland. Mayroon ding mga castles tulad ng Urquhart Castle na nakatayo sa tabi ng lawa. Ang Urquhart Castle sa kanlurang bahagi ng lawa ay isa sa mga kilalang tourist attraction dito. Nagbibigay ito ng magagandang tanawin ng lawa at nagpapakita ng kasaysayan ng lugar mula sa panahon ng mga Picts at Vikings hanggang sa kasalukuyan. Maliban pa dito, ang Loch Ness ay kilalang kilala dahil sa mga kwento tungkol sa Loch Ness Monster. Ang mga kwento tungkol sa creature na ito sa lawa ay nagsimula pa noong panahon ng mga Romans, pero naging bantog noong 1933 nang may isang tao na nagsabi na nakakita raw siya ng kakaibang creature. At simula noon ay marami ng report, pictures at video na nagpapakita ng monster, pero wala pang matibay na ebidensya ang nagpapatunay dito. Subalit maraming pananaliksik at expeditions na ang ginawa, ngunit wala pa ring nahahanap na matibay na ebidensya. Bukod sa kwento ng monster, kilala din ang Loch Ness para sa iba't ibang activities para sa mga turista.
Maganda ito para sa boat trips, hiking trails at wildlife spotting sa kalapit na bundok at kagubatan nito. Number 3, Lake Vostok. Ang Lake Vostok ay isa sa pinakamalaking subglacial lake sa Antarctica. Ito ay nasa ilalim ng yelo na may lalim na 4,000 meters. Ang pangalan nito ay nagmula sa Vostok Station ng Russia na nasa ibabaw nito. Ang lawak nito ay tinatayang 250 kilometers ang haba at 50 kilometers naman ang lapad nito na halos kasing laki ng Lake Ontario sa North America. Ang pinakamalalim na bahagi nito ay umaabot naman ng 1,000 meters. Samantala, nabuo ang Lake Vostok dahil sa ice pressure na nagdudulot ng pagkatunaw sa ilalim nito kung kaya't nagkaroon ng mga tubig dito. Ang tubig sa lawa ay pinaniniwalaang hindi pa nagagalaw sa loob ng 15 hanggang 25 milyong taon. Dahil dito, mayroong pagkakataon ng mga scientists na pag-aralan ang tungkol sa klima noong unang panahon sa lugar at ang posibleng buhay doon. Ang kapaligiran ng Lake Vostok ay sobrang lamig at madilim. At ang matinding pressure dito ang dahilan kung bakit mahirap ang pagpasok ng liwanag dito. Ang mga kondisyong ito ay katulad ng mga nasa ilang bahagi ng ating solar system, tulad ng mga ice moon ng Jupiter at Saturn. Bukod dito, noong 1996 ay natuklasan ng mga scientists mula sa Russia at United States ang Lake Vostok gamit ang radar imaging techniques. At mula noon ay naging interesado ang mga eksperto na posibleng mayroong microbial life sa lawa. Ang matinding kapaligiran naman sa Lake Vostok ay katulad din ng mga kondisyon sa iba pang subglacial lake sa Antarctica at gayon din sa mga planeta at buwan na may yelo, tulad ng Europa ng Jupiter at Enceladus ng Saturn. At noon ngang 2012 ay matagumpay na nabutas ng Russian Antarctic Expedition ang yelo at umabot sa ibabaw ng Lake Vostok. Nakakuha sila ng sample ng tubig na gagamitin para sa kanilang pagsusuri. Ang mga unang resulta ay nagpakita tungkol sa presensya ng mga microorganisms na nagpapahiwatig naman na maaaring mayroong buhay sa ilalim ng matinding kondisyon sa lawa. Subalit, mayroon ding mga kontrobersya tungkol sa contamination ng mga sample dahil sa paggamit ng kerosene at iba pang chemical process dahil sa drilling. Kaugnay nito, noong 2015 ay nagsagawa ng follow-up drilling expedition at mas mahigpit na mga protocols ang ipinatupad upang maiwasan ang contamination. Number 4, Lake Hillier. Ang Lake Hillier ay isang kilalang tourist destination sa Western Australia. Kilala ito dahil sa kulay pink nitong tubig. Matatagpuan ito sa Middle Island na pinakamalaki sa Research Archipelago. Ang lawa na ito ay may haba na 600 meters at may lapad na 250 meters. Napapalibutan ito ng gubat ng eucalyptus at paperbark at madali lang din itong makita mula sa malayo dahil sa maliwanag nitong kulay. Subalit, ang dahilan kung bakit kulay pink ang tubig ng Lake Hillier ay hindi pa rin malinaw. Sinasabi ng mga scientists na ang microalgae na tinatawag na Dunaliella salina ang nagbibigay ng kulay na pink dito. Ang microalgae na ito ay gumagawa ng beta-carotene na nagiging sanhi upang maging kulay pink ang kulay nito. Bukod dito, may iba pang theories na nagsasabi na ang kombinasyon ng Dunaliella salina at halobacteria ang dahilan kung bakit nagiging kulay pink ang tubig sa lawa na ito. Hindi tulad ng ibang kulay pink na lawa sa mundo, ang kulay ng tubig ng Lake Hillier ay nananatiling pink kahit na ilagay ito sa bote. Ito ang isa sa mga katangian kung bakit naiiba ang lawa na ito mula sa iba pang kulay pink na lawa tulad ng Hot Lagoon at Pink Lake sa Western Australia at Laguna Colorada sa Bolivia. Samantala, natuklasan ang lawa na ito noong 1802 ng British navigator na si Matthew Flinders na sakay ng barkong HMS Investigator. Dumaan siya sa Middle Island kasama ang kanyang grupo at napansin nila ang kakaibang kulay ng tubig. Si Flinders ang unang nagsulat tungkol sa lawa na ito sa kanyang journal. Sa kasalukuyan, ang Lake Hillier ay isang protektadong lugar at bahagi ng Research Archipelago Nature Reserve. Ngunit dahil sa pagiging malayo at protektado ng lugar, hindi pinapayagan ang direktang pagbisita ng mga turista dito. Subalit, mayroon namang mga aerial tours na ino-offer sa pamamagitan ng helicopter at light aircraft mula sa mga karatig na lugar tulad ng Esperance. Maliban pa rito, ang ecosystem ng Lake Hillier ay kakaiba rin.
Ang mataas na salt concentration sa lawa ay hindi angkop para mabuhay ang ibang mga organisms, pero nagsisilbi ito bilang tahanan para sa mga halophilic bacteria at algae. Ang lugar naman na nakapaligid sa Lake Hillier ay naglalaman din ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang mga kagubatan ng eucalyptus at paperbark ay nagsisilbi ding tahanan ng iba't ibang uri ng ibon, insekto at maliliit na hayop. Number 5, Crater Lake. Ang Crater Lake ay matatagpuan sa Oregon, USA at kilala ito sa buong mundo dahil sa malinaw at kulay blue nitong tubig. Nabuo ang lawa mula sa pagputok ng Mount Mazama mga 7,700 years na ang nakalipas. Ang lawa ay bahagi ng Crater Lake National Park na itinatag noong 1902. Ang Crater Lake ay may sukat na humigit kumulang 8 kilometers ang lapad at ang pinakamalalim na bahagi nito ay umaabot sa 594 meters. Ito ang pinakamalalim na lawa sa United States at isa din sa pinakamalalim na lawa sa buong mundo. Nabuo ito mula sa isang kaldera, isang malaking hukay sa lupa na nagmula dahil sa malakas na pagsabog ng bulkan. Ang Mount Mazama ay gumuho pagkatapos ng malakas na pagsabog na naglabas ng maraming abo at bato. Bukod pa dito, kilala rin ang Crater Lake dahil sa napakalinis nitong tubig. Ang tubig sa lawa ay nagmumula lamang sa ulan at mga snow. Dahil dito ay nananatiling malinis at malinaw ang tubig nito. Samantala, sa paligid naman ng Crater Lake ay makikita ang maraming uri ng halaman at hayop. Ang mga kagubatan ng fir, pine at hemlock ay matatagpuan rin dito na nagbibigay naman ng tirahan para sa iba't ibang uri ng ibon, deer at iba pang mga hayop. Ang lawa mismo ay nagsisilbing tirahan ng iba't ibang isda tulad ng rainbow trout at kokanee salmon. Dagdag pa rito, ang Crater Lake ay isang kilalang lugar para sa mga turista. Maraming pwedeng gawin dito tulad ng hiking, camping at pagkuha ng mga pictures. Ang Rim Drive na isang 53 kilometers road na paikot sa lawa ay nagbibigay ng magagandang tanawin ng lawa at kagubatan nito. Ang Wizard Island na isang maliit na bulkan sa loob ng lawa ay kilala din para sa mga activities tulad ng hiking at exploration. Subalit sa taglamig naman, ang lugar ay magandang puntahan para sa mga activities tulad ng snowshoeing at cross-country skiing. Sa kabilang banda, ang Crater Lake ay mahalaga rin sa kultura at kasaysayan ng mga Native American sa lugar. Ang mga tribong Klamath, Modoc at Yahuskin ay may mga kwento at tradisyon na nag-uugnay sa lawa at sa Mount Mazama. Number 6, Lake Toba. Ang Lake Toba ay isang kilalang lawa sa northern part ng Sumatra. Ito ang pinakamalaking volcanic lake sa buong mundo na may sukat na halos 1,145 square kilometers at may lalim na 450 meters. Nabuo ito mula sa isang napakalakas na pagsabog ng bulkan mga 74,000 years na ang nakalipas na nagdulot ng malaking pagbabago sa klima sa buong mundo. Samantala, sa gitna ng Lake Toba ay matatagpuan ang malaking isla ng Samosir na halos kasing laki ng Singapore. Kilala ang isla para sa mga turista dahil sa magagandang tanawin, kultura at makasaysayang lugar na meron ito. Ang mga tao sa paligid ng lawa ay kilala bilang mga Batak na may natatanging kultura, musika at architecture. Ang kanilang mga traditional houses ay mayroong mga matatarik na bubong at makukulay na decorations. Ang mga ritual, sayaw at musika naman ng mga Batak ay bahagi ng tourist attraction sa lugar na ito. Dagdag pa rito, ang turismo ang pangunahing hanapbuhay sa Lake Toba na nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Marami ring nangingisda, nagsasaka at gumagawa ng mga handicraft sa lugar. Mas malamig ang klima dito kumpara sa ibang bahagi ng Indonesia dahil ito ay matatagpuan sa mataas na lugar. Maliban dito, mayroon namang dalawang pangunahing season dito, ang tag-ulan at ang tag-init. Sa tag-init, ang mga turista ay maaaring mag-swimming, mag-boating at mag-enjoy sa iba pang water activities. Sa tag-ulan naman, mas kulay green at malamig ang paligid dito. Maraming turistang pumupunta sa Lake Toba para makita ang magagandang tanawin ng bundok at lawa at pati na rin ang makulay na kultura ng mga Batak. Ang mga local festivals tulad ng Sigali-Gali dance at mga traditional ceremonies ay itinuturing din bilang tourist attraction. Maaari ding bisitahin ng mga turista ang mga sinaunang libingan, mga templo at mga traditional houses sa isla ng Samosir. Dagdag pa rito, ang Lake Toba ay mayaman din sa iba't ibang uri ng isda at mga aquatic plants.
Number 7, Lake Tanganyika. Ang Lake Tanganyika ay isa sa pinakamalaki at pinakamatandang lawa sa mundo. Matatagpuan ito sa Great Rift Valley ng Africa at nabuo mga 9 hanggang 12 milyong taon na ang nakalipas. Ang lawa ay may sukat na halos 32,900 square kilometers, kung kaya't itinuturing ito bilang second biggest freshwater lake sa mundo ayon sa dami ng tubig, nakasunod lamang ng Lake Baikal sa Russia. Ito rin ang pinakamalalim na lawa sa Africa at pangalawang pinakamalalim sa mundo na umaabot sa lalim na 1,470 meters. Kaugnay pa nito, ang Lake Tanganyika ay napapalibutan ng 4 na bansa na kinabibilangan ng Tanzania, Democratic Republic of the Congo, Burundi at Zambia. Ang pinakamalaking bahagi ng lawa ay nasa Tanzania at Democratic Republic of the Congo. Ang tubig ng lawa ay mahalaga sa mga local communities para sa kanilang pangingisda, transportation at inuming tubig. Bukod dito, mahigit 250 na uri naman ng isda ang matatagpuan sa Lake Tanganyika at karamihan sa mga ito ay matatagpuan lamang dito. Ang mga isda sa lawa ay pangunahing pinagkukunan ng proteins ng mga tao sa paligid nito. Bukod sa pagiging mahalagang pinagkukunan ng pagkain, kilala rin ang Lake Tanganyika sa pagiging masagana ng buhay sa ilalim ng tubig. Maraming uri ng halaman at hayop ang matatagpuan dito. Kabilang na dito ang mga hindi pangkaraniwang uri ng isda na tinatawag na cichlid, kilala ito sa mga aquariums. Ang mga isda dito ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagkain at mayroon din itong iba't ibang kulay at anyo. Samantala, ang klima naman sa paligid ng Lake Tanganyika ay tropical na may mainit na temperature at maraming ulan. Ang ulan ay nagdaragdag sa tubig ng lawa habang ang init naman ay nagpapanatili ng masiglang buhay sa lawa. Ang tubig ng lawa ay karaniwang malinaw at mayaman sa nutrients kung kaya't maraming organisms ang nabubuhay dito. Dagdag pa rito, isa sa mga mahahalagang katangian ng Lake Tanganyika ay ang geological history nito. Nabuo ang lawa dahil sa paggalaw ng lupa na nagresulta sa Great Rift Valley. Ang mga paggalaw ng lupa ay patuloy na nagbabago sa anyo ng lawa na nagre-resulta ng malalalim na bahagi at matatarik na baybayin dito. Number 8, Boiling Lake. Ang Boiling Lake ay isa sa mga pinakakilalang tourist attraction sa Dominica. Makikita ito sa Morne Trois Pitons National Park na bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Ang lawa ay may laki na umaabot sa humigit kumulang 200 feet at kilala dahil sa patuloy na pagkulo ng tubig nito. Kaugnay nito, ang Boiling Lake ay isang fumarole. Ibig sabihin, ang tubig ay pinapainit ng magma mula sa ilalim ng lupa. Ang temperature ng tubig sa gilid ng lawa ay umaabot sa 180 hanggang 197 degrees Fahrenheit. Subalit, hindi matukoy ang eksaktong temperature sa gitna ng lawa dahil sa sobrang init at singaw nito. Ang tubig ay kulay abo at laging may kasamang singaw na lumalabas mula sa mga bitak sa lupa. Gayon din, ang pagpunta sa Boiling Lake ay isa sa mga kilalang activities sa Dominica. Ang hiking papunta rito ay mahirap at tumatagal ng 6 hanggang 8 oras. Ang trail naman ay 8 miles ang haba at dumadaan sa matarik na daan, makapal na kagubatan at ilog. At kahit mahirap ang daan, sulit naman ang pagod dahil sa ganda ng tanawin dito. Samantala, natuklasan ng 2 British explorers na sina Henry Alfred Alford Nichols at Edmund Watts ang Boiling Lake noong 1870s. At simula noon ay naging mahalagang bahagi ito ng pag-aaral ng geology at volcanology. Maliban pa dito, paminsan-minsan ay nagbabago din ang antas ng tubig at ang activities ng lawa dahil sa mga lindol o pagbabago sa geothermal system sa ilalim ng lupa. Bukod sa Boiling Lake, marami pang iba't ibang natural attraction sa Morne Trois Pitons National Park. Mayroon ding mga falls, mainit na bukal at iba pang geothermal features doon. Ang park naman ay nagsisilbing tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop na matatagpuan lamang dito. Number 9, Mono Lake. Ang Mono Lake ay isang malaking lawa na matatagpuan sa Eastern Sierra ng California, USA, malapit sa Nevada. Kilala ito sa mga kakaibang limestone formations na tinatawag na tufa towers. Ang lawa ay tinatayang 760,000 years old na. Isa ito sa mga pinakamatandang lawa sa North America at mahalaga para sa kalikasan ng rehiyon. Samantala, ang Mono Lake ay kakaiba dahil sa high salinity at alkalinity ng tubig nito. Ang mga ilog
na nagdadala ng tubig sa lawa ay nagdadala rin ng mga mineral. At dahil walang labasan ng tubig, ito ay nag-evaporate at iniiwan ang mga mineral sa lawa. At dahil sa high salinity at alkalinity ng tubig, hindi ito karaniwang tinitirhan ng maraming uri ng organisms. Subalit, ang Mono Lake ay tahanan ng ilang mga species na kayang mag-adapt sa mga kondisyon nito tulad ng alkali flies at brine shrimp na parehong mahalaga sa pagkain ng mga hayop sa lawa. Bukod dito, ang mga tufa towers ng Mono Lake ay isa sa mga pinakakilalang tanawin ng lawa. Nabubuo ang mga ito sa ilalim ng tubig kapag ang calcium-rich spring water ay nagmix sa carbonates ng lawa na nagresulta sa calcium carbonate crystal. At habang bumababa ang antas ng tubig sa lawa, ang mga tufa formations naman ay lumitaw sa ibabaw na lumikha ng kakaibang tanawin dito. Gayun din, ang Mono Lake ay mahalaga rin sa maraming ibon. Bawat taon ay libu-libong migratory birds ang bumibisita sa lawa tulad ng mga seagulls, sandpipers at phalaropes na kumakain ng mga brine shrimp at alkali flies. Ang lawa ay mahalagang lugar para sa mga shorebirds na naglalakbay sa Pacific Flyway. Subalit noong kalagitnaan ng 20th century ay nagkaroon ng problema ang Mono Lake dahil sa isang proyekto na kung saan ay kumuha dito ng tubig para sa Los Angeles. Tumaas ang salinity ng tubig na nagbanta sa buhay ng mga brine shrimp at alkali flies at nagdulot ng pagbaba ng population ng mga ibon doon. Dagdag pa rito, ang pagkuha ng tubig sa Mono Lake ay nagdulot din ng mga land bridges na nag-uugnay sa mga predatory mammals sa mga bird nesting islands na nagbunga ng malaking pinsala sa mga ibon. Ngunit sa kabutihang palad, dahil sa environmental advocacy at legal battles na pinangunahan ng Mono Lake Committee, isang desisyon mula sa korte noong 1983 ang nag-utos sa Los Angeles na bawasan ang pagkuha ng tubig doon. Number 10, Rupkund Lake. Ang Rupkund Lake na tinatawag ding Skeleton Lake ay isang lawa sa mataas na bahagi ng Uttarakhand, India. Matatagpuan ito sa taas na 5,029 meters sa Himalayas. Kilala ito dahil sa kakaibang ganda at misteryo na meron ito. At noong 1942 ay natagpuan ng isang ranger mula sa Nanda Devi National Park ang daan-daang kalansay dito na lumalabas tuwing natutunaw ang yelo. Ang lawa ay napapalibutan ng matataas na bundok at makapal na yelo na nagbibigay dito ng napakaganda ngunit minsan ay nakakatakot na itsura. Sa taginit, kapag natutunaw ang yelo ay lumilitaw ang mga kalansay na lumulutang sa paligid ng lawa. Pinaniniwalaan na ang mga kalansay ay mula pa noong 9th century, ito ay batay sa mga pagsusuri sa carbon dating. Kaugnay pa nito, maraming theories ang lumabas tungkol sa pinagmulan ng mga kalansay. Ayon sa lokal na alamat, ang mga tao ay bahagi ng isang grupo ng mga pilgrim na tinamaan ng malaking yelo habang naglalakbay sa Nanda Devi Shrine na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. At kamakailan lang ay natuklasan ng mga scientists na ang mga sugat sa mga bungo at buto ay galing sa matitinding tama mula sa malalaking yelo. Subalit ang mga makabagong pag-aaral tungkol dito tulad ng DNA analysis ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Rupkund Lake. Natuklasan nito na ang mga fossils ay mula sa iba't ibang grupo ng tao, kabilang na ang mga Europeans. Gayun din, ipinapakita ng mga gamit at ng mga fossils na natagpuan dito na ang Rupkund Lake ay isang kilalang lugar ng peregrination noong sinaunang panahon. Bukod sa kasaysayan, mahalaga rin ang Rupkund Lake sa ecology nito. Ang mataas na location nito ay may natatanging ecosystem na nagsisilbing tirahan ng mga hindi pangkaraniwang halaman at hayop. Maraming halamang gamot ang tumutubo dito na may mga kakayahang makagamot. Bukod dito, ang lugar ay mahalaga rin sa pag-aaral ng climate change dahil sensitibo ang lugar na ito. Sa kabilang banda, ang Rupkund Lake ay paboritong puntahan ng mga trekkers at adventurers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang paglalakbay papunta sa lawa ay mahirap at mapanganib, ngunit sulit naman dahil sa ganda ng tanawin dito.